guys have any idea about cyberbullying? Or do you experience it before? Greetings everyone! I am Noella Marie Bailon and this is... Hi, my name is Leo Flores. We are the first year student of Cavite State University. Tayo ngayon ay nasa 21st century na. Handa ka na bang sagutin ang mga gumugulo sa iyong isipan? So, before we start, we have a guest. A teacher from Manuel S. Rojas Elementary School, and this is Ma'am Jade. Hello everyone! Bago tayo mag-umpisa, may pagbungad akong tanong. Naranasan mo na bang mabuli? Kung hindi mo pa naranasan mabuli, naranasan mo na bang merong iligtas sa pambubuli? Hindi pa din. Pero ang naranasan ko lang is, ako mismo yung nabuli, hindi to cyberbullying. The next question is, what will be the effect of cyberbullying on the victim? For me, having low self-confidence. Dahil dito, bababa din ang tingin nila sa sarili nila kasi tingin nila minamaliit sila ng ibang tao. Sa tingin mo po, how to avoid cyberbullying on social media? So, there are so many ways to avoid it. But for me, it is better na meron kang connection sa social media na close friends and family lang. Kasi kadalasan, ngayon lahat ng friend request ina-accept na lang ng mga bata. And hindi sila nag-guide ng mga parents nila. Sa tingin mo ba ngayon ang cyberbullying as lumalaganap na talaga? Yes. Diba yung Facebook ngayon nakita natin na meron na silang protection ngayon sa mga, lalo kapag yung mga comment na harassment, ganun. How can individuals protect themselves from cyberbullying and misuse of technology? So for me, kailangan natin maging maingat sa pagpo-post natin kasi dyan kadalasan nagsisimula. And bago sila mag-comment, kailangan din nila isipin, tama ba yung sasabihin nila? Kung nakakaramdam ka naman ng bullying, mas better na magsabi ka sa nakakatanda. Pwede namang i-block mo din yung mga tao o kaya naman humingi ka ng tulong. Putulin ko muna yung tanong na gustong sabihin ni Noella. May tanong kasi akong gumugulo sa isipan. Ano ba ang pinagkaiba ng cyberbullying sa normal na bullying? Sa cyberbullying kasi is more on social media lang siya, words lang siya, and parang emotionally ka lang masasaktan. And yung bullying na sa personal, pwede siyang maging saktan ka physically, emotionally. Pero yung sa online is emotionally ka lang masasaktan. Ano mas masakit sa dalawa? I think emotionally. Kasi physically, pwede kang magamot. Pero emotionally is pwede kang magkaroon ng trauma. May kilala ka bang nakaranas na ng cyberbullying o yung normal na pambubuli? Sarili ko. Bully. As in grade 5 yata ako nung nabully ako. Physically, hinedlock niya ako. Exam namin na sa labas kami, bigla na lang ako hinedlock. What is the role of schools and parents in preventing and addressing incidents of cyberbullying? Again? What is the role of schools and parents in preventing and addressing incidents of cyberbullying? So, teachers, sa teachers, kailangan nila i-guide yung mga student, turuan nila kung paano ba igamitin ng proper way ang social media. And sa parents, ang role nila is to guide their child and dapat, kasi tinuro sa amin na kailangan friends nyo ang mga anak nyo sa social media. Kasi doon ma-check nyo kung may mga nagko-comment na bang masama sa kanila, ano na bang ginagawa nila sa social media. So yun, as parent, kailangan i-guide natin sila and sine-check din natin yung social media nila. As a teacher, may naranasan na bang yung estudyante mo or may humula ka na bang estudyante mo na nabubuli? Yes, hindi naman bullying, pero siguro hindi naman maiiwasan lalo sa mga bata na nagtatalo sila, nag-aaway sila. Marami na. Bukod pa dun, meron bang lumala dahil sa cyberbullying? Or pumunta sa trauma, gano'n? Hindi naman, kasi sa ngayon, na-prevent na din naman na nasusolusyonan siya agad. Kung nagsasabi agad yung mga bata. And kadalasan naman ngayon kasi hindi lang naman sa social media. Minsan nakaabot din naman sila personally hanggang sa nalalaman na rin ng teachers kung ano bang talagang nangyayari.
as a teacher, paano mo bibigyan ng payo ang isang estudyante na nabully through online? Through online, kailangan lang naman nila is magsabi sila sa nakakatanda kung ano ba dapat gawin kasi yun lang din naman ang tutulong sa kanila. And mas magandang i-block na lang nila kung wala rin namang may tutulong sa kanila. What kind of social media platforms usually cyberbullying occurs? What kind of social media platforms usually cyberbullying occurs? Kadalasan siya nangyari sa Facebook. Kasi dito sa Pilipinas, ang kalimitan naman natin gamit is Facebook. So, yung mga batang gumagamit ng Facebook, doon sila nagkakaroon ng mga comments and post na pakiligan hanggang sa nagkukos na siya ng cyberbullying. Ano ba pinagkaiba ng century natin ng ngayon kesa sa noon? Noon kasi, hindi naman masyadong gamit ang Facebook. Parang ang Facebook lang is para lang mag-post ka ng pictures mo. Ngayon kasi, ang mga bata talaga dito na nabubuhay. Halos nga, mas madalas nga cellphone na lang ang gamit kesa panood ng TV, maglaro sa labas. Mga bata ngayon mas grade 1 nga, grade 2, grade 3, minsan may Facebook na sila. Kahit nga baby, di ba ginagawa na ng Facebook ng mga. So, yung Facebook yung nagiging dahilan kung bakit. Mas sila, kumbaga ngayon kasi mas more on technology na tayo, yun na yung ginagamit natin. Agree ka ba na limitahan ang paggamit or yung pwedeng gumamit ng Facebook or ng ibang website sa mga bata? Yes. Diba ngayon merong, kunyari kasi sa mga bata ngayon, ang pinapagamit lang talaga is YT, kunyari sa panonood nila, merong YT Kids, yung pang-nood lang talaga sa mga bata. Hindi naman kailangan mag-social media sa mga bata ngayon, lalo yung mga elementary lang. Kailangan talaga iwasan nila yun. Agree ako na iwasan nila yung pag-social media. What causes people to misuse of technology? Culture and education. Some people are not sufficiently cultured to use technology properly as tool because they use it as an easy way solution or fashionable trends. Also, these people do not have education to use it correctly. Sa tingin mo po, bakit nga ba nangyayari yung cyberbullying? Nangyayari siya sa pagpo-post, ganyan. Kapag, diba sa atin naman kadalasan yung mga tao, alam naman natin sa Pilipinas na makita lang silang mali. Hindi naman nila tatanungin yung tao, basta na lang silang magko-comment kung ano-ano sasabihin. So, doon nag-i-start yun hanggang sa kung ano-ano na yung sasabihin nila. Sa tingin mo, doon nga sa pagpo-post na sinasabi mo, sino ang may mali doon? Kunyari, bibigyan kita ng situational problem. Like, ikaw yung nag-post, ako yung nagkalat. May tama ba ako doon or ikaw yung may mali? Kasi ikaw yung nag-post. Pareho kayong may kasalanan. Una, bakit ka nag-post para siraan ng ibang tao? At ikaw, para saan, bakit mo kinalat yung post na yun? Hindi ba dapat kapag ganun, hindi ka na makisali? Ano mo dun? Bakit gusto mong makisali dun sa gulo na meron sila? Yun ang mahirap sa ating mga Pilipino. Lagi tayo nangangiram sa mga away ng event. Yeah, totoo, maraming sumasabat na. Lalo na ngayon sa Facebook, diba? Yes. What will be your solution if you experience cyberbullying? Kung na-experience ko siya, siguro, iba-block ako kasi matanda na ako. Pero kung sa mga bata, dapat ay magsabi nga sila sa mga matatanda. Pero sa akin, bilang matanda na, syempre, iba-block ko na lang kasi alam ko naman wala silang may tutulong sa akin. Ikaw, Noela, ano yung magiging solusyon mo dun sa tanong mo? For me, kung ako lang din naman yung, like, kunyari, makaka-experience ng cyberbullying, siguro, mas maganda kung lalapit ako sa mas may alam. Like, manghihingi muna ako ng advice kung paano ba yung gagawin ko dito. Kung ako yung makakaranas mismo nun. Ako naman, hindi naman cyberbullying, pero bullying in physical. Kasi, so yun nga, payat ako. Parang, hindi naman lagi, pero nabubully ako. Dati. Pero ngayon, parang, wala na akong paki sa kanila eh. Kasi, hindi naman sila yung bumubuhay sa akin, hindi naman sila nagpapakain sa akin. So, ba't ko sila papakailangan? Opinion lang naman nila, wala silang paki sa sarili ko. Yun lang naman.
So, do internet companies and mobile phone companies have a duty to stop cyberbullying? Yes, kaya nung sabi ko kanina, yung Facebook, meron na silang, meron silang protection ngayon na kapag nag-comment ka. So, dapat lahat ng social media platforms meron nun. Kasi malaking tulong yun, malaking bagay yun para ma-prevent yung cyberbullying. Kasi ngayon sa Facebook, kapag nag-comment ka lang ng barilin kita, kahit yung biro-biro lang, automatic siya deleted. Kapag nag-shared post ka ng mga may mga mali kang nasabi, automatic siya nadidelete ng Facebook. So, maganda siya kasi naiiwasan doon yung cyberbullying, yung pananak harassment, mga ganun, yung mga pagsasabi ng hindi maganda. Pero tama pa ba na hinahayaan lang natin yung mga bata na gumamit ng Facebook na kahit hindi pa nila alam kung para saan yung tamang paggamit nito? Hindi talaga kasi yun, pwede silang mabully, pwede silang makaranas ng mabully or sila mismo ang mabully kasi nga hindi naman nila alam kung paano gamitin. Kadalasan, syempre, may mga matatanda na nagamit ng social media tapos ikaw bata ka lang. Hindi mo alam kung paano gamitin, mali ka ng post, huhusgahan ka nila. Doon siya nag-i-start. Ano yung mga do's and don'ts mo sa paggamit ng Facebook? Sa akin, iniisip ko muna kung ano ba yung mga dapat kong i-post. Actually, matanda na ako pero inaabot ako ng oras sa pagpo-post ng mga gusto kong i-post sa social media. Bilang teacher, di ba? Teacher ka, anong grade po tinuturuan nyo ulit? 1. Grade 1. Doon po sa pagtuturo ng grade 1, ilang taon na po kayo nagtuturo? 1 year. 1 year. So, doon sa 1 year na pagtuturo nyo po sa grade 1, pag ikaw po ikwentro ng ibang level ng student, then may nabully through physical or through online, paano nyo po tutulungan? Kung sa bata, syempre kailangan ng collaboration with the parents ng child kasi sila din, kailangan ko ng tulong ng parents para mag-guide yung mga bata tungkol dun sa problem nila, paano nangyari yun, ano yung mga dapat namin gawin para mabantayan yung mga bata. Doon po ba sa school na pinagtatrabaho nyo, meron po kayong ang batas about sa bullying? Yes, lahat naman ng school merong anti-bullying. Tinuturo yun may mga seminar yung mga teacher about dito kung paano gagawin. And yung mga parents, kailangan namin kausapin yung parents about the bullying, yung mga bata, para aware sila na hindi maganda ang pambubuli. Doon po sa school na tinuturoan nyo po ba, lagana po ba ang bullying through online at saka physical? Hindi naman. Kasi siguro mga bata kasi madalas talaga nag-aaway sila sa maliliit na bagay. Hindi naman maiwasan yun. Pero bullying, hindi naman masyado. Ano po yung nagiging consequence pag may gantong situation? Consequence? Nagiging sila? Maraming kasi ganyan may mga sasaw-saw. Madalas naman kasi elementary lang. So, wala masyadong ganung bullying na nangyayari kasi bantay naman ng teachers, parents, ganyan. Yun. Noella, may tanong ko pa ba? Meron pa. So, in what age does cyberbullying usually happen? I think sa mga high school, mga 13, sila kasi yung mga madalas na gumamit. What should you do if you witness cyberbullying happening to someone else? So, para sa akin is, i-aware ko yung mismong nabully. And wala naman akong karapatan na sabihan yung nabully. Pero, yung mismong nabully, pwede ko siya i-comfort and pwede kong sabihin or advisean siya ng mga pwedeng gawin, kagaya ng pambablock, magsabi sa mga nakakatanda, kasi sila yung may mga authority na pwedeng gawin para masolusyonan nila yung problem nila. Kasi kung yung mismong nambully ang aanihin ko, pwedeng magkaroon ng problema. Pero sa tingin mo ba yung nambully is may problema rin kasi kaya siya nambubully or wala? Based
sa amin na mga napag-aralan namin noon, may mga reason kung bakit nambubuli ang isang tao. Behind that, minsan family problem, may issue sila. Kunyari, ikaw spoiled ka sa magulang mo. Tapos akala nila okay lang yung nagawin sa iba. Na, kunyari, yung bata, kasi alam niya, sanay siya sa bahay nila na nasusunod siya eh. So, sa school, akala niya okay lang na siya din ang masusunod. Hindi niya alam na nakakasakit na siya ng ibang tao. So, paano mo kakausapin yung nambubuli kung siya rin ay may problema sa ibang tao? Dito, parents and lagi namang teacher and parents, kailangan nilang mag-collaborate na kausapin yung bata and pangangalan nila kung anong gagawin nila dun sa bata. Yun na lang yung tanong ko. Ikaw ba, Noella? Do you think it would be possible to stop cyberbullying without giving up our access to the internet? How do you think it would be happen? Tingin ko, hindi. Kasi, sabi ko nga kanina, ang Facebook, may sarili na siyang protection ngayon. Kasi kahit naman anong gawin natin kahit kung mambubuli ang isang tao, nasa tao yan kung mambubuli sila o hindi. Ang kailangan lang talaga is yung mismong apps, yung internet, yung kung ano yung gamit mismo ng bata, yun yung mismong may protection. Kasi sa tao, kung ikaw mambubuli ka talaga, mambubuli ka, hindi natin may iwasan. Yun, sasabihin na, pasok ko yung tanong na, kung ikaw, paano nambubuli nga ganon, naranasan mo na bang mambuli? No. Ako, mambubuli. Ikaw, Noella, naranasan mo na bang mambuli? Hindi pa. Pero, yun nga, since bata pa tayo, naranasan ko din siya nung, siguro, high school, something like that. Eh, ikaw, naranasan mo na ba mambuli? Oo naman, hindi ko naman may tatanggi yung nambuli ako. Pero yung true joke lang naman na, hindi ko alam na nakakasama na pala. Katulad lang nung kanina, parang ganun ba? So, ma'am, what legal consequence can a cyberbully potentially face? Pwede sila, tingin ko yung mga ganyan is, di ba meron tayong mga protocols and pwede silang di ba iba nagsusumbong pa sa mga pulis kung ano yung mga nangyayari. Yung mga parusa din naman sila, ganun. What resources are available to help victims of cyberbullying? Again? What resources are available to help victims of cyberbullying? For me, kailangan kasi, nagsasabi talaga sila sa mga nakakatanda. Kadalasan naman kasi ang nabubuli talaga sa mga bata lang. Hindi naman na masyado sa mga matatanda. Kailangan talaga ng authority ng mga parents and ng teachers para mag-guide sila kung paano ba dapat gamitin yung social media. Paano naman yung mga mga introvert person na kaya sila naging introvert is dahil sa pamumubuli? Paano mo makakausapin o paano sasabihin ng mga introvert person sa bantao na nabubuli sila kung nahihiya sila o natatakot sila? Yan is, depende kung saan sila comfortable. Kasi kahit introvert ka, meron ka isang taong masasabihan pa din. Kailangan mo pa rin ng isang taong masasabihan na mapapagkatiwalaan mo. Hindi natin sila mapipilit na magsabi sa atin kasi nga introvert sila. Hindi natin sila pwedeng tanongin na pilitin mo, nabuli ka ba? Bakit ka ganyan? Bakit ka ganyan? Nabuli ka ba? Kaya ka ganyan? Kaya ka introvert kasi nabuli ka? Hindi natin sila mapipilit na mag-open up sa atin. So, siguro tayo na extrovert, siguro kausapin na lang din natin sila and intindihin. Doon nga, pasok ko lang ulit, doon nga sabi kong introvert. May naranasan ka na bang na-depressed din nagpakamatay dahil sa cyberbullying o sa pambubuli? Wala pa naman. So, sa tingin mo po, ano po yung mga early warning signs na involve yung tao sa cyberbullying? Warning? Yun, kapag may mga nasabi ka ng hindi maganda sa tao, dapat kausapin na siya ng mga yung mismong nabully na, hindi na maganda yung nasasabi mo.
nagkakos na to ng emotionally damage sa iba. Tag dito, meron ka bang aral or lesson para sa mga manonood natin? So, ang masasabi ko lang is dapat bago tayo mag-post is pag-isipan muna natin kung tama ba o makakasakit ba tayo ng damdamin ng iba. So, sa mga nabully, yung mga victim is huwag kayong matakot na magsabi sa mga nakatatanda, magsumbong. Kasi sila ang tutulong sa atin para sa inyo, para matulungan kayo na masolusyonan yung problema niyo. So, thank you so much, ma'am, for your cooperation. And again, I am Noella Marie Bailon. I'm Leo Flores. We are first year student of Cavite State University, Cavite City Campus. So, have a nice day ahead and goodbye.